defined by what we believe as it maring napapansin ng ating mga mamayan. Ayun na po ang nagtatanggol eh. We are defined by what we believe as a tradition in this house. Tapos na po ang labanan. Tapos na ang debate. Gusto mo ng bago, maging matalino sa pagpapasya. Meron na pong kilala, pasado sa lahat ng kriteria. Marcoleta, sa tapang muna Marcoleta, katampihan ka sa ng masa. Marcoleta, simula na ng bagong pag-asa. Galit si Marcoleta sa mga pasaway. Nandito na si Marcoleta. Yun, ayos. Yung senador, yung may yung buo ang loob na gawin ang dapat. May tapang at malasakit. Bisyo ko ang magserbisyo. Sagot ko kayo, taga nyo sa bato. Pinag-uusapan ito po, Congressman Rodante Marcoleta. Napanood nyo naman yung jingle, di ba? Napaka-catchy talagang pagka dumaan yung tawag dito, yung sasakyan na nandun yung sound si Bong Marcoleta, mapapasayaw ka eh, di ba? Ganun o kalupit. Kaya palakpakan natin yung nag-compose. Magaling mo. Okay. Ano ba ang papel nito ko? Hindi, teka muna. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, opo, meron na raw po eh. Pag ilalapag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niyang tigilan nyo na yun. Ano yan na ba Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatupara ng impeachment complaint na hindi na justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado, kasama na yung articles of impeachment. Pag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin na imbis na sila ay magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, pinagtatalunan nyo dyan, wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga kahit sa buhay ng isang Pilipino. Sabi nga, tempest in a pickup. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban sa opinyon ng Pangulo. So sa Makati, dito pa lang, sa pinapagod mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Dito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam niyo na kayo, matangrali ako. Ganun po? Siguro ko po. Yan lang nga po sinasabi natin. Sasama sa rito si Congressman Rodante Marcoleta. Di ba kinakabahan yung mga ano nito? Yung mga pasaway. Yung mapagkunwa kung tawagin nila. Di ba? Yung mga mapagkunwari. Yung mga mapagpanggap. Sumusunod sila PBBM. Pero yung sinabi ni PBBM, ilan yung mga kapalpalan nyo na yan? Hindi naman magiging presidente si Tamba, hindi lang yan. Ngayon, kahit si Mocoso, ayaw niya lang diretsuhin itong si Tamba. Kung tatanungin natin si PBBM, harapan, yung rektahang tanungan, tanungin natin siya, PBBM mag-presidente si Tamba. Kahit pinsan niya si Tamba, ilalaglag niya, 100%. Maniwala ako kayo sa hindi, sasabihin niya, walang pag-asa. Kaya kung ako sa inyo, yung mga minions ni Tamba, mag-isip-isip po kayo. May pipirma. Kasi ang nag-init tangka ng pagpipirma. Tatangka ba yun kung walang busbas? Makabayan block yun eh. Hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumawa ng manifesto nito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan block? Hindi po. Wala firmata dyan po. Kaya nga. Pero doon sa pag-uusig, sa confidential pa,
kinasangkapan sila ng leadership. Ay, Hindi na napansin yun. kita naman po. Oo, di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong eksperto sa Quadcom ang unang tindoon agad grupo ng makabayan. Kasi alam nila. Itinabi pa siya sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan mo natin lahat yun Kasi sinasabi ko sa inyo, ito yung pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga Magbabalat kayo. Kung walang basbas? Ay, nakapagod lang sila Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di 4 lang silang bumirma. Well, ako naman to. Isasama mo yung isang akbayan. Paginda yung dagdag, Napatagitan mo yung bibig kong magsalita. Di mo lang sila. Yung bahay na pa. Ba't hindi lang pala tayo nakapansin? Kasi pala tong si Kong Tante, napunay niya yung yung si Percival anong paapelido nung mama na yun? Yung buhok niya nandoon, na magkasalungat Ba't di na lang kaya dito yung buhok? Dito rin dapat yung panga. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat pinagmulan ng pagpipirma, lima lang ang katapos-tapusan. Pero bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis ata, parang higit na raw higit na raw sa 5 Sa mga twin. Chismis na naman sa akin ko. Ang pagkakaisa nito, naglalaroan ng taong bayan. Ako ngayon, Ako naman to. meron pa rito Pagkakaisa kanya yung katapatan. Sipin naman. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto ito? Ako naman to, sabi ko bawal ang galang sa mga nagsusunod ng impeachment. Mukhang iba ata pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa, pagkakatapatan. Kasi may sariling yan May sariling ideolohiya ko Yan ang matungkol dyan Kaya nga, tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-tibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Sa mga Bakit sila yung bida doon? Sa mga nakalagyan. Kapag nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila kapag nakapagpakulong sila. Yung problema. Sasabihin, At anong mga maliliit na detalye na yan? Teka lang may tumatawag. nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba itong kukunwari lahat? Ito mga bayan black. Tatanungin ko kayong dalawa. Ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon sa Panguluhan ni BBM. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sumunod? Sa kasaysayan na Nelson. Serious may nga yata. Manuel Quezon. Sino pa? Manuel Quirino, na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas Na para sa kanila, tama. na meron silang approval? Kahit siguro pananit. Wala nang ginawa ang ating bansa ay kinasiya nila. Lahat Correct. ay kinamumuhian nila. Parang sila pinaglilihi pa lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kayo nga. Ganyan yung mga banat. Naku, itong mga makakaliwang grupo na to, pinaglilihi pa lang sila ng kanilang mga magulang. Galit na sila sa ang iyak nila pabagsakin. Yun ang tono ng kanilang iyak. Ng tawa. Tama. Mula nung namulat ang inyong mga kaisipan sa politikang to, huwag na natin, yung Emilio Aguinaldo, yung mula nung unang presidente ng Pilipinas. Huwag na pakialaman yun. Mula nilang nung namulat, nagkaroon kayo ng kamalayan dito sa bansa na to. Kailan nyo pa narinig itong mga makakaliwang grupo na to, yung mga sympathizer ng mga makakaliwa, yung mga fronta nila dyan sa House of Representatives, na sinabi nila, tama ang ginagawa ng pamahalaan. Suportahan natin yan. Anak ng tokwa. So, alam nyo ano lang ang tama na naririnig ko sa kanila? Yung peace talk. Yan. Diba?
Yung padala sa Netherlands yung mga representante nila, yan, tama yan. Okay sa amin yan. Habang nagpipistok, nagpapalakas sila ng pwesto. Kung kaisa-isang bagay na pagka sinabi ng gobyerno, sumasang-ayon ng mga unggoy na yan. Kaisa-isa, pistok. Baka sabihin naman nila, grabe ka ng BH, wala ba kami sinasang-ayunan? Meron naman, pistok nga lang. Habang nagpipistok, nagre-recruit kayo. Talaga sa akin. Nakarang araw, di ba, Nesyo, ang ating punto doon sa bagay na yan, may mga pagkakataon, isa nakikipag-tactical alay sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwalay yan eh. Pangulong Duterte, Pangulong Marinoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupo ito. Ngayon, kung ako naman ang leader ng house, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi meron ng pahayag ang Pangulo. Oo. Huwag ninyo ano tayo? Huwag na pupuruin yung pagkaisa ng katapatan mo yan. galing na sa Pangulo yan. Wala sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan kay text message yan. Ipinadaan niya sa email. Opo. Language. Pangulo ang pinagmula yan. Bigat, no? Tingin lang yan ang iisip ninyong pagpapayuma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Grabe na, iba ho talaga pagkapa. Yung mga salitang lumalabas sa bibig niya, di ba? Ano ho talaga polisiya, di ba? Pagka lumabas sa bibig ng presidente, polisiya. Pagka sinabi niya sa PLP, dapat ganito gawin, dapat ganun mangyari. Di ba? Kaya, di ba yung presidente lang ho ang merong kayahan na magkaroon, magsagaw, gumawa ng batas na hindi kailangan itong ng House of Representatives. Di ba? Yung presidential proclamation. Tama ho ba? Di ba kayang gawin ng presidente yun? Isa ho, nakapangyarihan kayang gawin ng presidente. Napakatindi ho talaga mga kababayan. Di na kailangan padaan pa sa kung saan-saan. Di ba? Di ba? May tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagat yun ang ating ipinirma rito. Opo. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. O yan. Sige. Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan Eto pa. Dilema, dapat si Dilema na dyan. Parang masalansan na maayos itong Dante di natin maintindihan kasi yung mga nakikita nating sinyalis sa kanya sinyales na mga dalagang yung mga alin na nagme-menopause na o di naman kaya kulang sa pagbibilig ng halaman, diba? Etong si Dilima, di ko malaman baka kailangan regaluhan nun natin siya ng bulaklak para meron siyang binibiligan pagka umaga para hindi siya mukhang bugnutin ka-interview siya, unang tanong pa lang, galit na. Huwag ka noon, huwag ka. Tatanda ho, mukha niyo yan, di ba? Tayo, tingnan nyo naman, ilang taon na tayo dito, mukha natin, hindi nagbabago. Tayo nagagalit lagi ho tayong masaya. Kong, Kasi diba? Hindi ko nang pupunta rito. Di ba ang Duterte gusto niya pumunta rito? Dito siya ulo. Ayun nga pa nga ni namin ito. Hindi niya ka dito. Dito ka, parang. Kayo dito sila, no? Dalawa mo, kami sa likod lang. Hindi, gusto ko siya dito Kahit nandun na lang ako, hindi na ako nakikita, okay na ako. Basta kayo tatlo. Talaga. Ang dami mo nag-aabang dyan kung mula na sabihin nyo, ha? Sabi niya dyan, kailan ba yan? Kailan ba yan? Bibiro ko ba kayo? Ayun na nga po ko. Nga niya, inaano ko lang Pinipigyan nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga director na ito Hindi, ready mo. Alam mo. Mag-ready muna kayo kasi hindi naman basta-basta naman yung uupo dyan. Akala naman nyo. Akala nyo pang karaniwang Biyernes lang yun. At saka ang gusto niya kasi Lunes. Lunes. Kahit po Lunes ko. Hindi, parang ang gusto niya Sabado. Sabi ko, wala tayo. Ano talaga ang Marcoleta? Ano pa talaga gusto ng Tatay Dix? Ganun sa sabi ko. Wala tayo din Wala tayo din. Baka sakali naman pwede nating pagbigyan Record. Kahit nga yun yung record. Yun yung live. Yun na nga yung pala isipan sa akin Kung talagang sila ginagamit nila yung kanilang mga sentito common, halimbawa. Kasi nga mukhang hindi nila alam anong digil yun Kung sila nang gagaling. Ay baka meron silang motibo Kong na parang kita sa publiko na mga peking pangalan. Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan.
Hindi naman po pwedeng mangyari yan ganyan. Ang mga resibo ganyan karami, ilan? Mga 700? 177. Sabi na po natin 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence fund. Yung intelligence fund po para sa mga pulis at sa army ay kinalaman po sa pagsasandalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. So, dapat sa akin ang kuha. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. So, kung alimbawa, maging safe tayo, pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang. Sabihin natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350. 350. Okay yun. Sige, Okay, bakit ka ako yun? Sa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Eh, yan lang ko naman ay hiningi ninyo eh. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay po po, ay lalo kayo ka akong magkakasalo siguro. Magkakawintag na kayo niyan. Sapagkat ka ako isunurente rin yung akong tungkulin ninyo. Kayo, merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Pangyayarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Simulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong ating ginagawa ay tentative po ito. Wala ka pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. So pag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin, sa pinto. Hindi po nyo gawain yan, gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kayo pong magluluto, kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papaksok. Itatabuin nyo kami, tapos kayo magluluto. Eh, teka muna, kami pong nakakontrata dito eh. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo pong magluluto. Eh, paano kung nalasot po lahat ng mga kakain ng piloto mo, kami pong magkakasalan. Lahat ng Pasensya na po ha, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Gagano'n yung paliwanag ko. Nagsasalita ako. Sabi manalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot. Mabuti pa si Nelson, minsan nakikita ko yung litrato niya. Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad ng dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya, balance news. Meaningless news. Wala na yan. Puro kamalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya ng itong manifesto. Wala na nga. Kung mas, ito payo lang sa mga politiko, no? Bago nyo, I mean, kung itong si Condante, hindi ninalagay ang pagmumukha niya sa mga dyaryo na yan. Yung par naman ako kasi talaga nagbabasa, pero lahat nyo, karamihan, nasa TV at social media niya. Pagka binuksan nila ang TV, sigurado, internet yan, meron ding wifi yan. Kaya napakatanyag ngayon itong si Congressman Rodante Marcoleta. Dahil ho yan, doon sa mga nagre-content, gumagawa na reaction video sa mga sinasabi niya dito sa Saganang Mamamayan. Diyan sa House of Representatives. Tagal na ho yan. Ano pa yan eh? Doon pa lang sa ABS-CBN, yung prangkisa, di ba? Nung 2019 nung tayo, 2019. Doon pa lang yung mga panahon na yun talagang napaka-galing ng mga argumento sa Condante. Wala akong nagbago sa kanya, yung tayo niya sa politika, very consistent. Kaya doon ho lalo bumilib yung mga kababayan natin OFW dyan sa mama na yun. Saan kakitan? Balance news. Balance news. At walang balance eh. Yung nagsalita. Ang binanggit yun ng gulo. Ewan ko ba? Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Ito yung nakakapanggigil. Dating senador at DOJ Secretary Laila de Lima. Yung sa senador, naging Justice Secretary siya. Ay naman, no? 2015, di ba? Pero nung yung audit ng COA, 2015, annual audit. COA.
91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement voucher. Paano yung regular mo yan? Hindi. 2015 annual audit. Annual audit report. Kowa na yan, Kong. COA. Okay, sa COA, pwede namin makita po yung 2015. Ano po ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sa kinokobi. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na Grabe, no? Naglinis-linisan niyang si Dilima. Meron din mo pala siyang sabit sa COA. No? Meron din ho siyang sabit. Akala mo kung sinong malinis. Pagka binabanatan niya itong si itong si VP Sara, tingnan nyo naman ho ang kanyang track record. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Bira ho sila ng bira dito. Pero yung mga bumibira, kagaya nitong si Leila Dilima, siya ka naman ho ng mga kontrobersya. walang disbursement vouchers, 91.8 million. O ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, gusto lang sirain. Yung 400 other offices, libre na. So paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat? Merong confidential funds. Bakit ang tinarget mo kay Vice Presidente? Hindi ba politika? Politika na. Marino na marino. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Bukisan mo kwentahin eh. Lalabas at lalabas ho talaga ang katotohanan. Magkaparehas ho sila na sinabi netong si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, bakit sila mag-i-impeach? Para manghalap ng ebidensya. Ayaw, impeachment na. Ganon din ho sila sabi ng Marcoleta. So ano ho ngayon ang gagawin itong mga congressman? Nalantad na ho sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng mga kabalbalan nila sa Committee on Bad Government. Napakaraming ahensya, 400 government agencies na tumatanggap ng confidential and intelligence. Ba't di nila tinanong? Bakit si dito lang? May problema ho talaga tayo dito. Kaya yung paglabas ng iba't ibang mga grupo para sumali dito sa gagawin paggilos ng mga kababayan nating IC, talagang sa tingin ho natin, hindi ho natin mapipigilan yan yung mga kababayan natin magsasalita kaunay dito sa mga issue na nangyayari. Okay, so paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napumirmahan ng mga... Ang hirap, no? Ang hirap, no? Tamba, no? Ang hirap, no? Para dito kay mga hirap, no? Ang hirap, no? Kasi meron palang mga organisasyon na hindi pera nyo. No? Hindi meron palang mga individual at mga organisasyon na hindi kayang bilhin ng pera. Diba? Ang bilis lang yan. 1 bilyon manahimik kayo. 5 bilyon manahimik kayo. Bilis lang kay Tamba, no? Napakabilis lang ng mga kababayan. Pero alam nila, itong mga organisasyon, itong personal na to na kagaya ni VP Sara, hindi nila kaya bilhin. Dito, rektahin na natin, hindi nila kaya bilhin. May prinsipyo. Hindi lahat nabibili ng pera, mga brats. Ng House leadership. Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganun, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka verbo lang ito eh. Dapat ay magkataon mo yan. Yung salita, magkaroon ng gawa, yun, hindi ka puro verbo, hindi ba? Isipin mo, ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, siya. Katapatan. Tagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko, mali ko. Hindi, English mo, gusto mo. Actually,
Nasa English yan eh. Alam mo nga, kasi actually na, ang original nito, nakalimutan talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan, sino siya? A Declaration of Unity. Ano yung katapatan? Ganyan, may para huwag na tayong magkamali. Sige, sige. Yan. Yan. Basahin mo. Declaration of Unity, Loyalty, and Resolve in Defense of the Nation. Well, Unity, Loyalty, and Resolve. result. Opo. Mahina yung salitang. Ibang panindigil sa merong salita din. Hindi. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of the nation. Opo. Napakagandang titulo ito, Jen. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon eh, meron nang nangangalap ng pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yun. Ay, yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap, totoo, talagang wala itong deklarasyon na ito, ipapil lang ito. So, mapipilitan kayo mag-rally yun kung. Mapipilitan ako mag-rally nito. Kaya saan ba kayo mag-rally? Kasi, kung kami pupunta. Sa totoo lang, Opo. dapat sana. Wala na ako kasi kasado na talaga. Hindi na mapipigilan niya kumbaga. Gasdulan ito ikaw. Nung magsalita ang Pangulo sa pagitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro. Yun na manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Ay, iniisang talata, wala man lang dinanggit tungkol sa kahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen? Kung naaalala mo, ikaw muna ang kunwaring speaker. Opo. Itagto rin. Una yun, naalala ko. Pilit mong ibalik na doon. Sabi ko, teka muna, walang kwenta-kwenta yan. Tayo muna mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman si BBM. Di ba, nag-uusap tayo? Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang tayo? Yes po. Naalala mo? Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Yun ay dapat ipagtibit balikat mo lang bilang speaker ng House of Representatives. Ay, hindi po. May titindigan ko po yan. Supportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa'yo. Hindi lamang dahil sa tayo nagpisang buo. Walang-alang sa ating bayan. Ako ang Pangulo. Higit sa lahat. Naniniwala ako, susuportahan mo ako sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Wala pa akong aasahan sa'yo. Kahit gaanong pananalita lamang para mag-react ka sa sinabi ko sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakasalan mo. Talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaksyon dito na positibo. Oo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi nung kakadaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang speaker. Ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifest, pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po titindigan mo. Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sarili po sila. Yun ang problema ko ngayon ko. Di ba? Sa mas matinding sa'yo yung makabayan kesa yung ating magiging magpinsan. Naku, tamba. Marcos Jr., makinig kayo dito. Ang ganda ng pag-re-reenact ng posibleng naging usapan nyo noong nagkaroon kayo ng fellowship. Panig po ako sa inyo. Hindi ko mapigil itong mga ito. Ganun ang kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pisang buo ko. Hindi, pwede mo namang hindi natin makukontrol yung mga kababayan insan, pero sigurado ko sa'yo, parado yan, hindi makakakuha ng pirma yan. Diba? Kailang pagbigyan natin sila insan, bigyan natin sila ng false hope. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Sana gusto ko mangyari. Ilipat ko nga lang ngayon ililipat ko na eh. Kaya natin pinagtatalungan dito, mga kababayan. Kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo.
kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad nito, ito ay deklarasyon po ito eh. Oo. Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Oo. Ang mga pumirma rito dyan, Sa bandang dulo ko, opo, sa bandang dulo. mga pinagtitiwala opisyali, Opo. bumubuo ng leadership ng House of Mga Representatives. representante ng mga Pagka po ang isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalakip po ang puso eh. Opo. Kalakip ang puso, hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano po yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Oo. Yung mas matindi pa rin. Inuto. Ayan. Minamadali para inuto Madali, madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Opo. Bakit na po nila yung ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang hindi kagaya na puro dyaryo lang. Na dyaryo naman, na nagiging pikit, bingi, lalong-lalo na kung sila po ay, alam mo na, nagkakapan ng kung ano ng mga papel, mahalagang papel, di ba? Michael Deluxe. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinagliluloko na. Yan. At kayo po'y inuuto at ibinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant. Sabi ni Kyle, Sakasakali po na hindi nila paninindigan ito. Samahan niyo po ako, mag-rally pa. sabi ni Kyle Norbing, dinipilog po ang ulo. Yan, di ba? Kita mo si Kyle Norbing, alam na alam eh. Napakasakit kung gagawin mo sa tao yun. Opo. Kasi isipin mo, pagka, alam ito, mag-i-election na naman. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Ha? Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, huwag naman sana. Di ba? Oo. O hindi mo binibilog mo yung ulo ng tao. Kaya nung kami ni Nelson Cook, sabi namin, di ba, ang ating binabanggit niya, Nelson, na para ginanawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, magrarally, abay nung ibang grupo ko, may parang inasama pa. Paano kayo magrarally? Tumigil ka lang ako, dinala kasi ng bami. Sama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, sabi nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Sino nagsabi na sabay lang tayo? May ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kanilang panig. Nako, yung mga vloggers na yan, alam tsaka Sir Nelson, huwag niyong pagpapansinin nila. Wala naman mahina yung mga yan. Hindi nga makapagkakakang siya ng diretso. Hindi lang makita na may mga taong tumitindi para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila pasok sa puso nila yung ganung bagay eh. Bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, hindi kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Hindi ba yung takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Diyos. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako, ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo muna kung gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Oo, Chairman Barbers. Comes, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel. Good government. Kung Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng atin po. O, siyempre sasagot, yes, sir. O, di tapos. So, babalikan kita ngayon. Oo. Pinakita mo ngayon. Sarap yung kwentuhan nila, no? Talaga po pala. Tayong dalawa yung magpinsan pala. Bilang speaker, Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Ngayon ay lalong tatatago natin pagiging magpinsan. Opo. Napatunayan ko kasi na salita ko lang. Ayaw po. Ay talagang tumindig ka na. Tunurin ko Ang ng totoo niyan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa Mhm. Yun ang ibig ko sabihin.
kinakailangan magpahayag na kayo. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Oo. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo eh. Ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano bang gusto? Mukhang tama kayo ko. May oras pa ba tayo? Dumi pa tayo. Oo nga, ito. Limit ka nga ating mga bayan eh. Sana kung pwede na lang alas 7 kasi marami pa akong sasabihin. Kaya, Uminit pa tayo, Kong. Oo. ano? Wala rin yata nakikinig sa akin. Nakikita ko yung ano. Sa isang ano po ay 10,000 mahigit. Yung Wala na. pangalawa ay 6,000. Wala. Ay, naku. Tigilan na natin ito, Ben. Tuloy pa. Magaling ng magaling ng Ito po nga yung hinala ninyo ko. Dahil gumagapang ka yung House Committee on Good Government di ba? Di ba naman sila binalita natin? Isip-isipin mo sa iya nila. Pa ngayon Sa iya nila, pagkapang na lang eh. Ito, lalo kang mabubuhay. Ayaw na tumutang, Kong eh. Ang kabisip ka talaga. Kaya gano'n. Ay, naku. Ay, pasok lang tayo lang namin. Magkakaintindihan tayo, di ba? Kakaunawa tayo. Usap eh. Walang pakas no? Na, Wala kang maapuhap din eh. Nelson. Oo nga. Wala ho talaga map. Nagpipilit ako na mag-apuhap kung tinong salita. Kaya mo sa Kapampangan kung ano yung apuhap. Ano po? Huwag na. Ang alam ko po sa Pampa, sana tanglak, apulit na lang, ano? Ay, nako. Sa katapangan siya ay nakilala, naglahat ng konkretong ebidensya. Kanyang pinili, makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan pa ang sinabi, di natinag sa mga mapangapi. Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, heto na ating pag-asa. Hey, Marcoleta! Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, heto na ating pag-asa. Hey, Marcoleta! Tapang at talino ang kanyang sandata sa inyong balota. Dante Marcoleta! Lalaban para sa bayan, siya ay totoong walang inuurungan. Kampante kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, heto na ating pag-asa. Hey, Marcoleta! Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseservisyo. Malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, heto na ating pag-asa. Hey, Marcoleta! Di na mabilang patong-patong na problema, mas bumigat dahil sa maling sistema. Huwag kang matakot, heto na ating pag-asa. Hey!